Isang mainit na balita mula po sa Amerika ang tiyak na makakaapekto sa kinabukasan ni Ripple, ni XRP at pati na rin ang bagong stablecoin na si RLUSD. Kung narinig mo na ang tungkol po sa tinatawag na Genius Act, mga nagtataka ka kung anong kinalaman nito sa mga ginagamit nating crypto tulad po ni XRP. Ngayong pumasok na ang Genius Act sa Senado ng Amerika, mas malinaw ang direksyon ng mga stablecoin tulad ni RLUSD. Pero teka, ano nga ba ang Genius Act at paano po ito mapapalakas? Paano po nito mapapalakas si XRP bilang isang regulated utility token? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang Genius Act at ano po ang layunin nito? Ang Genius Act or Guaranteeing Innovation and Necessitating the Use of Stablecoins Act ay isang panukalang batas na naglalayong ayusin ang mga regulasyon para sa mga stablecoin na nakabase po sa US dollar. Sa madaling salita ay nagbibigay ito ng mas malinaw na gabay kung paano dapat patakbuhin ang mga digital na stablecoin tulad ni RLUSD, ni USDC, ni Circle at ni USDT or Tether. Ayan. Layunin po nitong gawing mas transparent, ligtas at regulated ang paggamit ng stablecoins habang sinusuportahan pa rin ang pag-usbong ng technology sa digital payments. Gusto ng batas na ito na manatiling dominante ang US dollar sa pandaigdigang merkado or global market sa pamamagitan po ng makabagong paraan ng pagpapadala ng pera, lokal man or cross-border. Ngayon ay, paano po naging handa si Ripple sa bagong regulasyong ito? Matagal nang naghahanda si Ripple. Noong pang taong 2024, inilaunch ni Ripple ang kanyang sariling stablecoin na si RLUSD. Sa loob lamang ng isang taon, umabot po agad ito sa market cap na $415 million. Hindi ito basta-basta lang na stablecoin. Si RLUSD ay fully backed ng US dollar at short-term government bonds at regular po itong na-audit ng third party para tiyaking transparent at legit ang reserve nito. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit napaka-timing ng Genius Act para kay Ripple. Mahigit sa 50 na money transfer licenses itong si Ripple sa iba't ibang estado or state sa Amerika. Sa madaling salita, legal na siyang makapagbigay ng cross-border payments ayan, sa mga institusyong financial or financial institution gamit sa XRP at si RLUSD. Ngayon ay paano po nagkakaugnay si XRP at RLUSD sa loob ng Ripple ecosystem? Ayan, magkaibang token pero magkakonekta ang mga papel ni XRP at RLUSD. Ginagamit po si RLUSD bilang stable na value transfer token, habang si XRP naman ay ginagamit po para sa transaction fees sa XRP ledger. Kapag gumagamit ka ng RLUSD para magpadala ng pera, ang fees ay binabayaran gamit po ang XRP at bawat bayad na fee ay sinusunog or burned na siyang nagpapababa sa total supply ng XRP. Kung mas maraming gagamit kay RLUSD, mas lalaki rin ang demand kay XRP dahil siya ang ginagamit na gas fee sa buong mundo. At dahil sinusunog si XRP sa bawat transaction, maaaring magkaroon po ng deflationary pressure na magpapaangat ng presyo nito sa paglipas ng panahon. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng Genius Act kay XRP sa market. Dahil malinaw na ang regulatory framework para sa mga stablecoins sa US, mas marami ng institutional investors at mga financial firms ang maari pong magtiwala kay Ripple, RLUSD at XRP. Ibig sabihin ay hindi lang mga retail traders ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bangko, remittance centers at iba pang negosyo sa Amerika at halos sa labas nito. May ilang taga-suporta po ang XRP tulad ni Ginoong Chad Steingraver na naniniwalang ang batas na ito ang siyang magtutulak kay XRP na maabot ang target price na $250. Bagamat mukhang ambisyoso, hindi ito imposible lalo na kung maging sentro si Ripple sa global payments gamit ang compliant
na stablecoin at utility token. Ngayon ay sunod pong tanong dito ay paano po makikipagkompetensya si Ripple sa mga CBDC or Central Bank Digital Currencies. Ayan, isa rin po sa mga dahilan kung bakit importante ang Genius Act ay dahil binibigyan nito ng level playing field ang mga private stable coins tulad ni RLUSD kontra sa mga inaasahang central bank digital currencies. Sa ilalim po ng malinaw na batas, pareho ng regulated ang RLUSD at ang mga posibleng government-issued digital currencies, kaya mas patas na ang laban sa global market. Bukod dito, dahil mabilis, scalable at saka decentralized ang XRP Ledger, mas kaya po nitong mag-handle ng malaking volume ng transaction. Isa pong bagay na minsan ay problema ng mga government-run platforms. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP at maging sa mga interesado na rin sa stablecoin na Ripple na si RLUSD. Ayan, malaking bagay po ito para sa atin bilang mga Pinoy na nasa crypto. Una, tumataas po ang kumpiyansa ng global institutions kay XRP at kay RLUSD, kung saan ibig sabihin ay tumataas din ang long-term value at reputation ng mga ito. Kung ikaw po ay hodler ni XRP, magandang balita ito dahil posibleng tumaas ang demand sa token na ito sa darating na mga taon. Pangalawa, kapag nagbukas na ang mga pinto para sa legal at regulated cross-border remittances gamit si Ripple, maaari itong makaapekto sa pagpapadala ng pera mula abroad papunta dito sa Pilipinas. Baka sa hinaharap ay gumamit na ang mga OFW ng RLUSD or XRP sa halip na dumaan pa sa mga traditional remittance channels na may mataas na bayad at mabagal pa ang kanilang proseso. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking pananaw ay isa po itong napakalaking hakbang hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto industry. Ang Genius Act ay parang bridge na nag-uugnay sa traditional finance at sa future ng digital payments. Sa wakas ay nagkakaroon na ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa mga seryosong project tulad po ni XRP at RLUSD. Kung mapapasa na rin ito ng House of Representatives at mapirmahan na bilang ganap na batas, hindi malayong makita nating mas marami pang US banks at financial firms ang gagamit kay Ripple bilang kanilang cross-border payment solutions. At kung mangyari yan, sabay ring aangat ang demand kay XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy na naghahanap po ng long-term crypto investments, si XRP ay dapat talagang isama sa ating watch list, lalo na ngayong unti-unti nang nagiging bahagi ng regulated global finance system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.